Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos natin pag-aaralan atin po itong kukunin sa Old Testament sa may Joshua chapter 1 verse 9. So ito ay isa sa mga pamilyar na account sa Bible. Ang sabi po dito, alalahanin mong lagi itong aking tagubilin. Magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos, ay isa sa iyo saan ka man pumunta. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri at pagsamba ay para lamang po sa Kanya. Itong ating po itong binasa, ito po ay paalala ng Diyos kay Joshua at ito ay pangako na ni Yahweh na siya ay laging kasama ni Joshua. Kaya nga sabi doon, alalahanin mong itong aking tagubilin. Alalahanin mo palagi kasi minsan tayo ay nakakalimot. Nakakalimutan natin sino ba yung Diyos na tumawag sa atin. Nakakalimutan natin yung kanyang mga pangako. Nakakalimutan natin kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Ano ba yung kakayanan niya? Ano ba yung magagawa niya? Kasi minsan tinatalo tayo ng mga sitwasyon na nangyayari sa buhay natin. May ibang tao na hindi makapagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon, nababawasan yung kailang oras, yung panahon kay Lord, dahil nga sa mga alalahanin sa mundong ito. May mga babayarin, may mga problema, yung mga pinagdaraanan sa buhay na which is dapat sa mga ganung sitwasyon, the more pa dapat tayong lumalapit sa Panginoon. Pero yung iba, nakakalimutan nila yung Diyos na pinaglilingkuran nila, nakakalimutan nila yung magagawa ng Diyos sa ganung mga sitwasyon. Minsan, kapag ang tao ay dumaranas sa matinding pagsubok, nagkakaroon ng matinding problema, o nagkakaroon ng mga karamdaman, minsan sinisisi pa nga ang Diyos. Minsan, question pa nila, bakit Lord ito nangyari sa buhay ko? Pero may paalala palagi, no? Sabi niya, itong tagubilin ko, wag mong kakalimutan. Magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. No? Magpakatatag, tibayan ang loob. Huwag kang matatakot at mawawalan ng pag-asa. Kasi yun naman ang magana eh. Yung katatagan natin, mayayanig yan. Yung tibay ng loob, mawawala yan kapag inayaan natin na yung takot ay maghari, no, sa buhay natin, sa puso natin, sa isip po natin. At lalo kapag nawalan tayo ng pag-asa, siyempre manlulupay-pay ka talaga, 'di ba? Kasi wala ka ng pag-asa eh. Ibig sabihin parang gumunaw na ang lahat sa mundo mo. Sabi nga, natalo ka na eh kapag nawalan ka ng pag-asa eh, kasi pag-give up na 'yun eh. 'Di ba? Kasi kahit sa anong larangan ng laro, pag kunyari sa esports, abanse yung kalaban nyo. Pag nawalan ka ng pag-asa, eh parang inamin mo na sa sarili mo, wala, talo na to. 'Di ba? So, wala ka nang gagawin. Kasi napanghinaan ka na ng loob. Sumurrender ka na. Pero dito hindi, kasi ito paalala ni Yahweh kay Joshua kasi matindi yung kanyang pwedeng kaharapin sa pagsunod niya doon sa kalooban ng Panginoon, kasi dadalhin niya ang bayan ng Diyos sa lumang pangako at hindi madali yung kanyang misyon na gagawin. Siyempre maraming mga problema siyang kakaharapin, lalo na siyempre yung mga Israelita, matitigas yung ulo, di ba? Kaya nga kahit si Moises hindi nakapasok sa lumang pangako, even doon na siya yung ginamit ng Panginoon para makalabas yung bayan ng Israel sa lugar ng Ehipto, pero kahit si Moises hindi nakapasok sa lupang pangako, natanaw niya lang. Kasi bakit? Kasi nga sa katigasan ng ulo ng bayang Israel, no, ng bayan ng Diyos. So dito pinalalakas ni Yahweh yung loob ni Joshua at yung dapat nating palaging ilagay sa ating isip na siya yung Diyos na kasama natin. So dito kapag tayo ay sinamahan ng Panginoon, alam naman natin saan man tayo pumunta, kapag kasama natin siya, magtatagumpay tayo. Pero siyempre, yung sasamahan lang tayo ng Panginoon,
Kung tayo'y mananatili sa kanyang salita, kung patuloy tayong susunod sa kanyang kalooban, makakaasa tayong sasamahan tayo ng Diyos. Kung tama yung ginagawa natin, mabuti yung ginagawa natin, namumuhay tayo sa katwiran, di ba, sa pamantayan ng Panginoon, pero kung sumusuway tayo sa kanyang kalooban, masama yung ginagawa natin, huwag nating asahan na tayo ay sasamahan ng Diyos. Kasi maraming taong na halataan namang gumagawa ng kasamaan, ng hindi mabubuti, pero minsan mini-mention yung Diyos, di ba? Sinasabing sila ay maka-Diyos, pero hindi naman ito makikita sa kanilang magawa na sumasa kanila ang Diyos. Minsan kasi parang depends na lang ng tao yun eh. 'Di ba? Na dahil maka-Diyos 'yan. Maka-Diyos ako, no? Nananalangin ako, nagbabasa ako ng Biblia kaya hindi ko magagawa yung mga pinaparatang yun sa akin, 'di ba? So hindi ganoon mga kapatid. Yung lakas ng loob natin, yung tapang natin, hinuhugot natin yun sa kabutihan, no? Ang pundasyon natin is yung salita ng Diyos, yung kalooban ng Panginoon. Hindi yung tapang ng mundo. Kasi dito sa mundo, maraming matapang pero sa kasamaan. 'Di ba? Isa nga sa mga sumisikat ngayon yung sa siklista na kung saan sinuntok ng kapwa niya siklista. Pero mas lalong humanga yung mga tao dun sa taong sinuntok, na nabuli kasi hindi siya nag-react eh. Hindi siya nagpadala sa init ng ulo niya. Pero yung bully na yun, yung sumuntok sa kanya, kung titignan mo, ang liit-liit ng katawan, payatot eh. Kung isipin mo, yung sinuntok niya, malaki yun eh. 'Di ba? Tapos, based dun sa balita, parang may knowledge sa martial arts, 'di ba? May nagmumuay thai, tapos nagki-kickboxing. Pero kung isipin mo, yung patpat lang talaga yun eh. Patpatin yung nambubuli sa kanya. Pero yung katapangan doon na masasabi natin na nakita natin doon sa sinuntok, yung naging kalmado lang siya, di ba? Hindi siya gumante, hindi niya na pinalala yung sitwasyon, di ba? Kasi ano pa yung pwedeng mangyari doon? So yung may kita natin doon yung yun eh, hindi kaduwagan yun eh. Kundi pinakita niya lang doon yung self-control niya. Yung mga nanunood, yung nakapanood sa mga social media, sila yung talagang talagang nainis, nagalit. At makita naman natin yung ginawa ng taong itong na bully. So marami rin yung naka-acknowledge, and the same time nagbigay din ng mga tulong ibig sabihin nagkaroon ng reward yung kanyang self-control, yung kanyang pagpipigil sa sarili. At yung nambuli naman sa kanya, ngayon, tingnan mo, hindi makalabas, puno siya ng takot kasi bakit? Baka gantihan siya, hindi ng taong nang sinuntok niya, kundi yung mga taong nakapanood. Kasi maraming maraming mga uminit yung dugo, kumulo yung dugo, na parang gusto nilang gantihan, yung nambulling yon. So maraming tao kasi yung ganyan eh. Ba, yung tapang nila, dinadala nila sa maling paraan. Diba? At mostly naman yung mga nagtatapang-tapangan, tapos yung mga bully, sila yung sila yung mga talunan eh, bandang huli, lalo pag hindi nagbago ng buhay, itong nanuntok na to, na bully na to, pagdating ng araw, siya yung magiging talunan eh. Mostly sa mga bully, yan talaga yung mga talunan. Pero yung mga taong nagtitimpi, yung mga taong marunong magpigil sa sarili, alam nila kung saan nila ilalabas yung tapang nila, yung kakayanan nila, sila yung nagtatagumpay sa buhay, di ba? Pero yung mga ganitong mga tao na nabubuli ngayon, tiyan mo, magulo buhay niya ngayon, di ba? Nawawalan siya ng kapayapaan. Natatakot na siya lumabas kasi baka mamaya bigla na lang may sumapak din sa kanya. Di ba? Kasi alam natin na kapag mawa tayo ng masama, may masama rin talagang mangyayari sa bawat isa sa atin. So, yung tapang natin, ginagamit natin sa kabutihan. Ginagamit natin yung tapang natin, yung skill, yung kakayanan natin sa pagtulong sa ibang tao. 'Di ba? Hindi tayo yung pasimuno ng away, hindi tayo yung pasimuno ng gulo. Kundi mga kapatid, dito may kita natin na yung pagsama ng Panginoon sa bawat isa sa atin, kung tayo ay nasa katwiran, nasa tama tayo, nasa katotohanan tayo, sasamahan tayo ng Panginoon. Hindi tayo sasamahan ng Diyos kung nagsisinungaling tayo, kung nandadaya tayo, nang lalamang tayo sa kapwa natin. Diba? Kung tayo yung pasimuno ng kaguluhan,
kung tayo yung pasimuno ng mga awayan, so hindi tayo makaka-expect na sasamahan tayo ng Panginoon. Kasi ang mangyayari sa atin, mga kapatid, baka parusa, no? Yung madanas natin. Kasi alam naman natin, merong konsekwensya ang lahat ng ginagawa po natin. Yes, ang pagsama ng Diyos, yung pangako niyang pagsama, ay kung tayo ay susunod sa kanyang kalooban. Kung mamumuhay tayo sa kanyang katwiran, sasamahan tayo ng Panginoon. At alam naman natin, na kapag tayo ay sinamahan ng Panginoon, ano man yung gagawin natin, ay talagang magtatagumpay, no? Pero siyempre, nandun pa rin yung mga struggle. Kaya nga nandun yung yung paalala ni Yahweh. Kasi maraming gagawa ng paraan para mapanghinaan ka ng loob. Di ba? Lalo pag leader ka. Ba, siyempre, hindi katulad ni Joshua, hindi naman madaling maging leader. Kasi iba-iba yung pag-uugali ng mga tao. Bawat tao, mayroon yung kanya-kanyang interest, mayroon yung mga personal na motibo. So, mahirap talaga mga kapatid. Pero siyempre, kailangan tayuan niya kung ano yung katwiran, ano ba yung tama. Kailangan mag-ari yung justice. Diba? Hindi kailangan yung palakasan, hindi pwede yung kung sino yung sikat. Diba? Kundi kung sino yung nasa tama. No? Sino yung gumagawa na mabuti, sino yung nasa katotohanan, yun ang dapat manaig. Diba? Hindi ibig sabihin magkaibigan tayo, pero dahil ikaw yung gumawa ng masama, ikaw yung may paglabag, hindi kita susuportahan, di ba? Hindi kita pagtatakpan. No? Kasi kapag pinagtakpan kita, ang mangyayari niya ngayon, nagiging na ako, naging kasangkapan, no? Nagiging accessories na ako sa masama mong ginagawa. Kasi hinayaan ko lang di ba? Kasi ang sabi ng Bible, ang nakakaalam man dapat niyang gawin, hindi niya ginagawa, ay nagkakasala rin. Di ba? Kailangan marunong tayong tumayo sa taba. Diba? Kung nakita natin may mali, di ba? Kailangan nating umaksyon din. Di ba? Kapag may nakikita tayong mali, kailangan din natin magsalita. Hindi pwedeng wala rin tayong ginagawa, mga kapatid. Kasi, alam mo yung dapat mong gawin. May kakayanan ka naman na tumulong. May kakayanan ka naman na maiwasan. No? Kunyari, may kunting kaguluhan. Kaya may isang tao, inaapi. Di ba? Hindi mo pwedeng titignan mo lang. So, kailangan pumagit na ka rin. Di ba? Ipag-ayusin mo. Pero siyempre, sa mga ganun talagang sitwasyon, madadamay ka rin. Pero ang mahalaga doon, yung pagpanig mo, nandun ka sa tama. Di ba? Nandun ka sa katwiran. Kasi kahit saan man kayo dalin, wala kang magiging problema Kasi bakit? Kasi nga, tinayuan mo lang kung ano yung tama. Kaysa naman yung tinayuan mo, yung sa mali. Di ba? Kasi mo yan kukonsensyahin ka rin yan Hindi ka rin patatahimikin ng budi mo, ng konsensya mo, no? Na dapat meron kang ginawa, pero wala kang ginawa. So, mo na cargo di konsensya mo yon. At at the same time, may pananagutan tayo sa Panginoon. Kaya nga tayo ay nagpapatuloy, kasi alam natin nandun yung pag-asa natin na man yung sitwasyon, parang sa tingin man ay parang wala nang solusyon, wala na, ginawa mo na ang lahat ng pamamaraan, ay patuloy tayong umaasa na may magagawa ang Diyos. Kung tayo patuloy magtitiwala sa Kanya, yung mga bagay na imposible, pwedeng gawin ng Diyos na posible. Kasi bakit? Kasi wala nga mahirap sa Panginoon. Kaya nga dapat nating patuloy na alalahanin yung mga bagay na ginagawa ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Kasi kung makikita mo, yung namatay ang ating Panginoon Jesucristo at muli siyang nabuhay, nakita natin na yung mga alagad niya ay bumalik sa pangingisda, di ba? The same scenario nang sila ay unang tinawag ng Panginoon, sila Pedro, nangingisda sila at walang nahuli. Tapos nang sinabi ng Panginoon, yung sinunod nila yung instruction ng Lord, nakahuli sila ng maraming isda. The same scenario. So, ibinabalik lang ng Panginoon sa kanila yung paano ba natin siya nakilala sa buhay natin. Diba? Minsan ganun lang naman talaga mga kapatid, no? Balikan mo lang yung paano tayo tinawag ng Diyos. Diba? Gaano ka kakasigasig, gaano yung kakainit sa paglilingkod sa Panginoon, paano na parang hindi ka nakakaramdam ng pagod, parang gusto mo everyday may prayer meeting, everyday nakakay Lord ka. No, 'di ba? Yung init natin sa pananalangin, sa pagpupuri sa Panginoon. Yung wala tayong reklamo, ano yung inutos sa atin, sige, sunod lang ng sunod. 'Di ba? Hindi tayo
Hindi na tayo nagque-question pa, hindi na tayo yung parang reklamo ng reklamo, no? Talagang sunod lang na sunod. Kasi katawaan natin no? Mas natutuwa pa nga tayo dati kapag inuutusan tayo, may pinagagawa sa atin. Talagang nandun yung kasiyahan, nandun yung katuwaan sa atin. Nagampanan yung tungkuling po natin. So minsan, ayun na nagiging problema pag tayo ay nakakalimot na. No, nakakalimutan na natin yung unang tinawag tayo ng Panginoon. Kaya nga kahit si San Pablo sabi ni San Pablo, alalahanin niyo kung yung unang tinawag kayo ng Panginoon. Ano ba yung sitwasyon mo? Ano ba yung kalagayan mo nang tinawag tayo ng Panginoon? Ano ba tayo? Makasalanan. Ano ba tayo dati? Sakit ng ulo. Walang direksyon yung buhay natin. Diba? May mga kapatiran tayo na bago nakilala ang Diyos, mga kriminal, di ba? May masama yung pamumuhay, wasak yung buhay nila, yung pamilya nila, no? Walang direksyon yung buhay nila. Pero nung nakilala ang Panginoon, ang lahat ng bagay, naiayos ng Panginoon. Nagkaroon tayo ng bagong buhay, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Kaya sabi niya, huwag tayong matakot. No? Lakasan natin palagi yung loob natin kasi kasama natin siya At sabi ko nga kanina, no? Yung tapang natin, idali natin sa tama. Yung tapang natin, ilagay natin dun sa kabutihan, di ba? Kasi sa panahon ngayon mga kapatid, hindi ibig sabihin kasi yung tao, tahimik lang, hindi gumaganti, ay walang kakayanan, di ba? May mga tao lang talagang pinili lang nilang manahimik, kasi ayaw na nila ng gulo, no? At sabi nga, mas mahirap kapag yung isang taong mabait, 'di ba? Yung taong tahimik, mas delikado nga 'yan 'di ba? Isa 'yan sa mga nating mga Pilipino no? Huwag mong guguluhin yung taong nananahimik, no? Kasi magugulo buhay mo pag talagang nabuwisit 'yan, no? Kaya talagang na uminit na, no? Napuno na 'yan. No, mahirap talaga 'yan mga kapatid, no? Talagang gulo talaga 'yan. No, lalo na yung mga mananampalataya sa Panginoon na bago nakilala ang Panginoon talagang magulo yung buhay niya, no? Mga basagulero talaga nung dati, nagpakabait na lang, ha? Mahirap niyan pag nakalimutan, no? Nakalimutan na naglilingkod pala sa Diyos, di ba? No, mahirap di ba? Pero dito mga kapatid, kaya nga dapat nating alalahanin yung sitwasyon natin. Para kung ano man yung mga bagay na past natin, sa luma nating buhay, bago natin nakilala ang Panginoon, na hindi na natin mabalikan. Di ba? Yung tapang natin ngayon, hindi na sa pakikipag-away. Yung tapang natin, hindi yung parang gusto lang nating sumikat. Di ba? Yung parang gusto lang natin na na sa tropa mo, sa mga kaibigan mo, di ba? Parang gusto mo lang, parang ikaw yung bida, kaya ginagawa natin mga bagay na yun. Subong hindi. No? Ngayon hindi, no? Nag-Ilonggo na ako. Ngayon hindi ganoon yung natin, 'di ba? Yung tapang na ibinibigay natin, na ibinibigay ng Diyos sa atin ay sa kanyang katwiran, nasa katotohanan. At kapag tayo ay nasa katotohanan, sabi nga, dalawang bagay ang kahalagahan ng katotohanan. Ito ay magdedepensa sa atin sa lahat ng uri ng kasinungalingan. And the same time, ito yung magagamit nating sandata para pasinungalingan yung lahat ng kasinungalingang ipinupukol sa bawat isa sa atin. Sabi nga, the truth is like a lion. Let it loose and it will defend itself, di ba? Yung katotohanan, hindi niya kailangan hayaan mo lang yan, mananaig at mananaig ang katotohanan di ba? Wala kang dapat ikatakot kung alam mo na totoo, no? Nasa tama ka at wala, kung mali ka, doon ka lang naman matatakot di ba? Minsan may mga tao na kahit mali na matapang pa, talagang tatayuan yung mali. Pero yung tao, kapag wala kang ginawang mali at nasa tama ka naman, wala ka talagang takot. Kasi bakit? Kasi alam mo yung katotohanan di ba? Alam mo yung ginawa mo ay nasa tama lang, makatwira naman, at hindi ka gumawa ng kasamaan. At doon, mga kapatid, makakaasa tayo na tayo sasamahan ng Panginoon. Saan man tayo pumunta, ano man yung sitwasyon na yan, ano man klaseng labanan yan, alam nating mananagumpay tayo. Kasi bakit? Kasi kasama natin ang Panginoon.
So, ito lamang mga kapatid, at nawa ang Diyos ay patuloy na palakasin ang bawat loob po natin, patatagin yung ating pananampalataya, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Lahat na naglilingkod sa Panginoon, maraming mapagsubok na pwede natin talagang pagdaanan kasi tinetest yung pananampalataya natin. Kaya nga sabi, yung test na pinagdaanan mo, darating ang time, magiging testimony mo yan, no? Para yung paano mo napagtagumpayan ang mga pinagdaraanan mo sa buhay ay magiging inspirasyon naman sa iba na dumaraan ngayon sa pinagdaanan mo na, 'di ba? Tayo yung yung magiging pagpapala sa kanila, yung mga experience po natin. Tumatatag din yung kanilang mga pananampalataya sa Panginoon. So dito mga kapatid, at nawa ang Diyos ay patuloy na magpala sa bawat isa po sa atin. God bless po sa ating lahat.